di bale, mataas naman yung faith natin kay Lord. Kaya yung mga nagwi-wish ng hindi maganda sa kapwa, babalik sa inyo yan 10 times. So, sobrang laki pala nito. Pasensya na ha, kasi first time ko palang makapunta dito. Ang ganda rin ng quality ate, kaya sabi ko tara kumuha na tayo ng 3. Tapos may nakita pa akong isa pang basahan, kumuha naman ako ng 5. Ito na nga, finally, matitikman ko na rin yung mga pastries nila na that time naka 50% off. Parang bawat kainan na lang namin, basta may turon o orderin ko yan. Ginita na nga rin pala namin yung aming foreman at architect, kaya abangan nyo kung anong meron. Late na tayo! Halika na! Ay, doon daw siya mag-birthday sa isa. Okay. Hindi ko marinig. Badeng, heto nga pala yung mga kaganapan namin nung Sunday. First time namin pupunta ng IKEA, pero bago ang lahat, nagsimba muna kami. Syempre, magpasalamat tayo sa lahat ng blessings. Ilang linggo na nga rin akong walang vlogs, at ultimo yung Thailand vlogs namin, hindi ko pa maharap, gawa ng, ang busy nga ng tao. Gusto ko na nga sanang i-share sa inyo, pero ang daming evil eye sa paligid. Pero di bale, mataas naman yung faith natin kay Lord, kaya yung mga nagwi-wish ng hindi maganda sa kapwa, babalik sa inyo yan 10 times. So bago tuluyang bumiyahe, nakaramdam ako ng gutom at nagpabili muna ako ng banana Q. Bakla, bihira na lang talaga akong makatsyempo ng banana Q na talagang bagong hango sa kawali. Yung mainit-init yun, napapaso pa ako, opo. At bilang rush hour nga yung tatahakin namin, dumaan muna kami sa potato corner dahil malamang sa malamang, ate gugutumin kami niyan sa biyahe. Heto nga't madilim na nung nakarating kami dito sa IKEA na akala ko ate airport. Sobrang laki pala nito. Pasensya na ha, kasi first time ko palang makapunta dito. Nagmamadali na nga kami kasi baka malate kami sa flight namin. Ems. Paul, saan yung immigration? Saan yung immigration? Ito yung ano, ate. Ma'am, saan kami? Kaya nga eh. Pero alam mo, ang pinakahabol ko talaga dito is matikman yung mga pagkain nila. Dito sa floor na to, parang may mini food court sila, pero parang mga snacks lang. Parang sa taas pa yata yung pinakakainan nila, kaso badeng napakadaming tao kasi nung time na to, concert din kasi ng Bini, kaya ang dami talagang people. Syempre, nandito na kami at ang unang pumukaw sa aking atensyon ay ang basahan. Sabi nga ni Daddy Walden, parang ang mahal daw sa 100. Bakla ka, 150 nga yung binibili natin sa TikTok shop. Ang ganda rin ng quality ate, kaya sabi ko tara kumuha na tayo ng 3. Tapos may nakita pa akong isa pang basahan, kumuha naman ako ng 5. Yung mga pinagkukuha ko, wala yan sa listahan. Opo, nandito pa lang kami sa entrance pero parang mapupuno na agad ang cart. Pero alam mo kung anong unang napansin ko dito sa IKEA? Badeng, ang galing ng marketing strategy nila. Hindi ka basta-basta makakalabas ng buhay. Hindi ka basta-basta makakalabas dito. Kailangan pagdaanan mo muna lahat ate, magdusa ka muna. Samot-saring temptation nga muna yung pagdadaanan mo, kagaya na lang nito yung mga showroom nila. Napakadaming tukso na kung tutuusin hindi mo naman kailangan pero mapapabili ka kasi ang galing, ang ganda ng execution nila. Execution! Sa mga pagkakataon na to, naghahanap na kami ng mapagtatanungan kung saan po nakalagay yung mga pitchel, mga baso, kutsara, tinidor, pati yung mga plato. Kasi yun lang naman talaga yung kailangan namin at yun yung pinunta namin dito. Pero ewan ko ba ate, kita mo naman pati yung anak ko na budol, nag-a-add to cart na mag-isa. Sabi ko nga sa'yo kung alin pa yung mga hindi kailangan, yung mga wala sa listahan, yun pa ang ma-add to cart mo, opo. Sabi ko nga kay Daddy Walden, tara na, umalis na tayo, hanapin na natin kung ano yung pakay natin kasi marami-rami nang na-check out yung anak mo. At ito na ate, finally, nasa baba pala yung hinahanap namin. Nandito pala yung mga kitchen appliances, mga kitchenwares, ganyan. At bakla ka, hetong bowl na hawak ko, 40 pesos lang, yes, 40 pesos. Yung binibili namin ganyan, nasa 150 pesos isa sa SM. Pati ito nga ang plato na 40 pesos din ang isa at ang maganda pa dyan ba din, pwede siyang i-microwave. May mga ganito kasing plato na mukhang matibay pero kapag minicrowave mo, ate, hindi, mababasag talaga siya. Nakakita na nga rin kami ng iba pang mga platuhan dito na pwedeng lagyan ng sabaw, ganyan. Sabi ko nga kay Daddy Walden, kahit hindi natin masyadong kailangan ng marami, bumili na rin tayo kasi hindi naman ma-expired yan. Saka hindi naman natin gagamitin yan. Yung gagamitin natin yung mga plastic na nabili natin sa Shopee. Hetong mga pinagbibili natin na to, ilalabas lang to kapag may bisita. Opo. Keme! Ate, ganun din ba kayo? Kasi kami parang... Ate, kulang na lang hambalusin kami kapag ginamit namin yung magagandang klase ng kutsara at tinidor. Ano to? Sino bang kamag-anak nyo? Kami ba o yung mga bisita? Yung totoo? Yung magagandang plato, pinapagamit lang ate sa mga bisita tapos kami mga kadugo, bawal? Ano yan?
Well, anyway, nakakita na rin kami dito ng placemat at sabi ko, kumuha tayo kahit parang hindi naman natin talaga magagamit sa totoong buhay. Eh kahit anong placemat naman ate, magkakalat naman yung anak namin sa dining area. Tama? Tama! Hindi pa dyan natatapos, kumuha pa kami ng mga mangkok at ang sabi ni Walden, kumuha na raw ako ng iba't ibang klase or yung iba't ibang size. Finally, hindi na ako mangungupit ng bowl na ginagamit namin sa store ng Chow Fan Republic. Minsan kasi kapag nagda-dine in ako sa Chow Fan Republic, nag-uuwi na rin ako, opo. O diba kitang-kita sa camera, pinagbabalik po namin yung mga bagay na pinagdadampot ni Aiden. Tuwang-tuwa pa si Aiden, excited siyang pumunta ng cashier kasi akala niya babayaran namin lahat ng pinag-add to cart niya. Ang hindi niya alam, pag uwi namin sa bahay, wala kaming binayaran doon sa mga pinagkukuha niya. Charot. Heto na nga, finally, matitikman ko na rin yung mga pastries nila na that time naka 50% off. Nagsisale pala yung mga selected items nila kapag pasara na rin, kaya mas maganda bumunta kayo dito kapag pasara na. Charot. Eme lang yung kanina ate, syempre nagwagi naman si Aiden sa mga iilang chinek-out niya. Kagaya na lang na itong husky na teddy bear. In fairness, ang cute niya ha. At bilang hindi na nga kami nakakain doon dahil ang haba pa rin ng pila, dito na lang kami sa Dampa sa May Timog or Murato ba? Basta dito. Isa nga pala sa mga paborito ko dyan ay ang turon a la mode. Yes, a la mode kasi may ice cream siyang kasama. Yung fries nila dito ate, kalasa nga rin pala ng KFC. In fairness, 10 out of 10 yan. Pero syempre walang tatalo sa turon a la mode ko. Hindi ko alam kung saan ako mapunta, basta makita ko sa menu na may available na turon, go mo yan nak. Parang bawat kainan na lang namin, basta may turon o orderin ko yan. Dito nga pala sa The Vibe or sa Dampa, napakasarap ng pagkain. Suki na rin kami dito bading, ilang beses na rin kami nakakain dito. Set nga pala yung in-order namin at ayan, yung nakikita yung isasali ni kuya, yung isang buong mangkok na yan at saka yung kanin, nagkakahalaga yan ng parang nasa 2,000 plus, yes. Bale dahil marami kami, 2 set yung in-order namin. Tapos meron silang parang 5 flavors na pagpipilian. Kami lagi kaming Cajun or savory. Savory or savory, basta bahala ka na. Iba-iba naman kasi tayo ng pronunciationism. Depende kung saan ka nakatira. Dito sa Commonwealth, Savory, pwede na yan. Nakalimutan ko palang banggitin sa inyo, yung IKEA na pinuntahan namin, in fairness ate ha, kung ikukumpara ko yung presyo niya, kumpara sa mga ibang napuntahan namin, ay di hamak mas mura doon. Kaya sabi ko kay Daddy Walden, balikan namin yun, tapos mas agahan namin yung punta para mas makapag-ikot kami. At talagang hindi ako papayag, hindi ko mababalikan yung mga pagkain. At kung nagpapagawa kayo ng bahay or meron kayong upcoming na business na kailangan ng interior design, makakatulong din yung pagpunta doon kasi magkakaroon kayo ng idea, opo. Well, anyway, itong iba pang in-order namin, hindi po siya kasama doon sa package, ha. Yung 2,000 plus na mga seafood, yun lang po yun. Yung mga nakikita nyong liempo, bangus, sinigang, a la carte order na yun o excluded na yun dun sa pinaka-package nila. After nyan, umuwi na rin kami agad dahil nga Monday bukas, may pasok na naman ang makulit na bata. Okay ng baon ni kulit. Si Aiden, hindi niya masyadong kinakain yung baon niya kapag biskwit. Mas kinakain niya kapag gulay o kaya prutas. Sobrang hanga talaga ako sa mga mamis na sobrang detailed magbento. Sobrang tiyaga nila. Ay, meron pala akong ganito. Kasi ako, ang kaya ko lang, lagyan lang sila ng chopstick. That's all. Ito lagay ng ketchup. Alam niyo ba, isa sa mga rason kung bakit nagbebento or inaalis sa lagayan yung mga biskwit para makasave ng time sa teacher. Tsaka para hindi matip ang mga bata gumamit ng scissors. Late na tayo! Halika na! Ay, doon daw siya magbe-birthday sa school. Nakaka-excite. Oo, sige, doon tayo mag-birthday. Ano ibibigay natin sa classmates mo? Candy? Pwede ba yung candy sa school? Basta may birthday lang, no? Let's go. Pwede ata eh. Candy. Masaya talaga sa school na-realize mo na masaya talaga. Masaya po. Naanto ka lang kasi kaya hindi ka happy. Uy, wait lang. Wala na. Magulo na naman. Yeah, ay, Diyos ko po. Ang sakit pa naman ang legs ni Mami. Pasok mo. Susi? Opo, meron tayo susi. Bakit? Andiyan yung shoes mo? Wala pa. Wait lang. Ito na yung shoes mo.
Sandali lang, anak. Uubusin yung baon, okay? Gagawin yung pinapasulat tsaka pinapadrawing ni teacher. Okay? Tatapusin yung gagawin mo yung pinapagawa ni teacher, okay? Hindi ko marinig. Love you. Bye-bye. Bye-bye na ka, mami. Bye-bye. Wow! Nagbababay. So, after ihatid ni Aiden, ako naman, tatambay naman ako dito sa bahay ng biyanan ko. Dito na yung time na nakakapag-edit na ako ng videos habang si Walden nagpapasahod, nag-check sa store, ganun. Kasi sayang, 2 hours din yun. Malapit lang naman din dito yung school. Tsaka yung bahay ng biyanan ko. Kaya, ayan na si Walden. Yan na siya. Kinakagat ako eh. Tipo-tipo yung batang tumabait lang ang bata. Mabait. Kailan yung last time, James? Sorry. Hindi ko na-check pala. Kailan yung Aray last ko. time? Ay, may isa pa pala dito. Sa Desire. Nandito pala yung isa eh. Ang bait-bait na bata talaga na dyan. 6:30. Mama, bless. Nag-aral mabuti? Apo, di na umiiyak. After nga masundo si Aiden, heto dumiretso naman kami sa store ng Chow Fan Republic. Umuwi na rin kami agad para makapag-BS dahil may gym pa kami. Pero bago ang lahat, heto na ba din, kinita na namin yung aming foreman at ang aming architect. Hala, ano kayang meron? Basta ang clue mga badeng, hindi siya bahay, okay? Hindi namin bahay yan. Pero ano kayang meron? Bakit may pagkita sa isang foreman at architect? Abangan nyo yan. Syempre gustuhin ko man i-share sa inyo pero wag na muna. Saka na lang dahil maraming evil eye sa paligid. Pero wag kayong maglala kasi magvo-vlog naman ako. Heto rin yung mga rason kung bakit wala akong vlog na itong mga nakaraan kasi nga, ito yung pinagkakabisihan namin. After ng meeting, inuwi lang namin sa bahay at dumiretso na rin kami ng gym. Tinatry talaga namin yung best namin ni Walden na kahit gaano ka-busy, kailangan ma-prioritize rin namin ang pag-gym. Kailangan kasi namin maging healthy para mas mapabilis ang pag-bless sa amin ni Lord ng baby number 2. After gym, umuwi ako para maligo at bumalik ulit dito para naman sa yoga class. Feeling ko talaga ang laking tulong ng yoga sa akin para sa peace of mind. O siya, yun na lang muna mga badeng. Salamat!